It is unusual. Amen? Minsan pa papalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Did you enjoy the presence of the Lord today? Iba po yung pakiramdam. Amen? Sobrang pong tamis ang presensya ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan. And thank you, Father, for being with us today. Because God is Emmanuel. Amen? Amen. So, may I ask everyone to please raise your right hand. Amen, everyone. And then, place it on your left chest. Amen. Do you feel something inside? Nothing? Do you feel the heartbeat? Your heartbeat? Okay. Okay? Manatili po kayong nakaganyan. Ipikit niyo po ang iyong mga mata. And then damhin mo ang tibok ng iyong puso. Is your heartbeat fast? Is your heartbeat slow? Meron ba sinasabi ng heartbeat mo sa araw nito? Amen. Thank you so much. And sabihin mo sa iyong sarili, what is the condition of my heart today? Come on, say it. What is the condition of my heart today? Pakisabi mo sa iyong katabi, what is the condition of your heart today? Ayan. Ang Panginoon lamang po at ikaw ang nakakaalam kung ano po ang kondisyon ng puso, ng iyong puso sa araw nito. Amen. So, medically or scientifically speaking, ang heart ay siya po yung nagpapump ng blood. Amen? It is an organ that pumps blood throughout the body via the circulatory system, supplying oxygen and nutrients to the tissues and removing carbon dioxide and other waste. So kapag tumigil na po yung pagtibok or pag-pump ng iyong heart sa dugo, mamamatay na po ang tao. Amen po? I remember, nung pong ginagawa ko po ang outline ko, I remember si brother, kasi yung anak niya, si Mika, sabi niya, you know what, tita? Alam mo, tita, si papa ko, merong battery ang kanyang puso, sabi niya sa akin. And marami kaming conversation ng bata. So sabi ko, this girl knows everything about his dad. Because, if I'm not mistaken, very close sila. No? Very close sila. So, nireveal sa akin ng Panginoon na ang anak ay alam niya lahat ng detalye ng kanyang ama. So, close sila. Yung heartbeat ng ama at ng heartbeat ng anak ay iisa. Did you get it? Amen? So, merong relasyon. Meron pong relasyon. And then, ayon po sa aking pag-research, ang weight po ng heart ng lalaki ay about 10 to 12 ounces, equivalent to 280 to 340 grams. Could you imagine that? Kung gaano kabigat? 12 ounces. I remember yung 12 ounces na coke. So, ganun kabigat ang puso ng lalaki. Samantalang ang puso ng babae ay 8 to 10 ounces, equivalent to 230 to 280 grams. So, mas maliit po ang puso ng babae. So, meron po talagang pagkakaiba. Mas malaki talaga ang puso ng lalaki para sa babae. Amen? Ngayon, alam na natin, now you know, that is a trivia. Amen po? Alright, so, kung bakit po puso ang aking pong sinasabi sa araw na ito, ay doon po sa Bible, dito po sa Bible, kung ano po yung
version na ginagamit ninyo na Bible, just like what I'm using, New International Bible, ay 489 po na nasambit or naisulat ang word ng heart sa Old Testament. I repeat, 489 times ang word ng heart na nasa Old Testament. Samantalang sa New Testament, ito po ay 81 times na nasulat sa New Testament. So, depende po yung version na ginagamit ninyo. Yan. So, marami pong heart na nakasulat sa librong ito, hindi lamang po iisa. Okay. So, kung meron po kayong Biblia, amen, paki-raise mo ng Bible, yung may Bible. Pag-ibuksan po sa Matthew chapter 13, verses 1 to 9. Matthew chapter 13, verses 1 to 9. Ang sabi po dito, that same day, Jesus went out to the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while with all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow the seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still, the other seed fell on good soil, where it produced a crop, 160 or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear. Let us pray. Father God, we thank you so much for this wonderful day. God, bless each and everyone's heart, O God, today. May it be receptive, O God, to your word. In Jesus' name we pray. Amen. Ayon po dito sa Matthew chapter 4, or chapter 13, verses 1 to 9. Si Jesus po ay lumabas mula sa kanyang bahay at pumunta po sa isang lake. Which is ganito po ang kanyang ginagawa everyday. Pumupunta po siya sa mga malapit po sa, ano po sa Tagalog ang lake? Lawa. Lawa. Okay? Hello? I can't hear myself in here. So pumupunta po siya along the seashore together with his disciples. And dinadayo po siya ng maraming tao. But these people, meron pong mga klase ng tao. Klase po ng tao na interesado, klase po ng tao na gusto lang nilang makita kung ano yung mangyayari, klase po ng tao na, sa alam niyo po sa Ilocano, biyangon, yung mga pakialamera. So, hindi lahat ay interesado doon sa kay Jesus. And then sabi niya, one day, and before that, alam niyo po sa book of the four Gospels, sa Matthew, Mark, Luke, and John, ay meron pong 46 parables. 46 parables. And 1/3 of it ay, yun nga po, a parable story of Jesus Christ. Yung four gospel po dito, 1/3 of it are part of parable stories. So yung po binasa natin, the parable of the sower, ay number 11 po na parable sa apat po na gospel. The parable of the sower. So sabi ni Jesus, ang isang farmer, isang araw, lumabas siya sa kanyang bahay, naghasik ng binhi, sabi niya. And then yung binhi yun, ay apat na lupa. Napunta ang mga binhi. Sa pathway, sa rocky places, sa thorny places, at sa good soil. Ngayon kung bakit ho sinabi ni Jesus ang apat na bagay na ito, ay hindi, katulad nga po na sinabi
kanina na hindi lahat ng tao ay receptive sa salita ng Diyos. Meron po yung una na po kanina, kaya mamaya tatalakayin po natin yon. And then sabi po ni Jesus, sabi po ng kanyang disciples, bakit puro parables ang ang ginagamit mong pangkwento sa mga tao? Sabi ni Jesus sa chapter 13 verse 15, those seeing, or verse 13 to 15, those seeing, they do not see. Kung ipagpapatuloy niyo pong basahin yun, those seeing, but they do not see. Ano po yung bagay na hindi mo nila makikita? Ang katotohanan. Because these people, they were blinded spiritually. Nakakakita mo sila physically, but in spiritual reality, hindi mo nila nakikita ang katotohanan. Amen? And though they hearing, they do not hear or understand. Meron kong nakikinig, pumapasok ko dito, lumalabas din ko dito. Ini-ignore po ang salita ng Diyos. Kaya sabi po niya, these people's heart has become callous. Tumigas na po ang puso ng mga taong ito. And then, today, whoever has ears, let them hear. And if you hear His word today, do not harden your heart. Amen? Amen. Alam ko po, sabi po ng Biblia, based on sa binasa ko natin, hindi po lahat ng tao na pumapasok po sa simbahan ay receptive po sa salita ng Diyos. Kaya po, ito po yung sinabi ng Panginoon na i-share ko sa araw na ito sa inyo. Hindi ko alam, kaya ko tinanong ko po sa inyo kanina kung ano po ang kondisyon ng iyong puso towards God's Word. So malalaman po natin, magkakaroon ho tayo ng malaking salamin dito. Hindi ho ako magiging salamin. Malaking salamin dito na ilalagay ng Panginoon kung saan ho nabibilang ang puso natin sa araw na ito. Forgive me for saying this, but it is based on the Word of God. Amen? Alright. So, ang parable po sa Greek word ay ang sinasabi po niya is a succinct story, a short story. But it has a heavenly meaning. So sino po dito ang nakarinig na po ng parable story? Di po ba, ano kaya sinasabi nito? Ano kaya ibig sabihin nito? Kung wala ko tayong pangunawa doon sa parable na yun, hindi ko natin maintindihan. But are you willing and are you excited today kung ano po ang ibig sabihin ng parable of the sower? Amen? Amen. Okay. Ang title po ng aking share sa inyo is The Sower, the Seed, and the Soil. The sower po na sinabi ni Jesus, it represents Jesus or the one who preaches the gospel, the one who shares the word of God. Yun po ang sinasabi ni Jesus na sower. Amen? So lahat po ng makikilala ninyo na mag-share ng salita ng Diyos, they are called sower of the gospel. And napapabilang na po ako doon dahil nandito ako sa harapan nag-share sa inyo. Mga nagpa-Bible study, yun pong teacher ninyo, they are the sower of the word. Si pastor, he is a sower of the word. And yung katabi po ninyo, pwedeng sower, at kayo rin po, pwedeng sower of the word. Dahil po sinabi po ni Paul, I am compelled. Woe to me if I am not share the gospel, sabi po ni Paul. As a Christian, tayo po ay binigyan ng authority na mag-share ng salita ng Diyos. So we are considered as the sower of the word. Now, let's come to the seed. The seed represents the gospel or the word of God. So, sa atin po, sa Pilipinas, sino po ang farmer sa inyo sa Pilipinas? Okay? Marami po. So, alam ko po, knowledgeable po kayo doon sa Pilipinas, yung mga klase ng binhi ng palay na itatanim ninyo. Amen po? Meron R6, R9, ewan ko, maraming RRR, right? Meron po yung matigas, meron po yung maalsa, meron po yung
malambot. Kaya knowledgeable po ang isang farmer kung ano yung gusto niyang itanim doon sa kanyang lupa. But in here, spiritually speaking, the seed represents the Word of God. Amen? And we know that the Word of God or the seed ay, sabi po niya doon, magmumultiply po yan. Hundreds, 1,000 times. Hindi lamang po iisa, but it multiplied in 100 times. Okay? And right now, the last is the soil. The soil represents the heart. Okay? The soil represents the heart. Ang isang farmer, bago siya po magtanim, di po ba, brother, magkakaroon ka ng plano. Una-una, pag taniman na, titingnan mo yung lupa mo. You're going to plow. Amen? Aararuhin mo yan. And then after that, pag na-plow na, papatubigan mo yan. Di po ba? And pag napatubigan mo na yan, lumambot na yung lupa, ano tawag na yung maraming... Yung tractor, para ma-plane, para ma-soften yung soil. Okay? And after that, pag okay na po yung lupa, doon na po siya maghahasik ng binhi, right? At pag tumubo po na yung binhi, yung palay na hindi na ready na pong itanim, doon po binubunot. Ano pong tawag sa Bisaya yon? Yung binubunot yung yung palay. Ha? Oh, yan lang po yun. Mahirap pong And then, marami po mag-a-apply na magtatanim ho ng palay. Amen po. Magkano po ang per day niyo po doon? Napakamura mo naman, brother. 80 daw. Sa amin is 250. Pakakainin mo, pameriendahin mo pa yung tao. 250 per day. Okay. Yun po. So yun po ang trabaho ng farmer. And after that, how many times or how many months na mag-aantay siya bago siya mag-aani? 3 months? 6 months? Brother JR, 3 months daw? Hindi pa man okay ang 3 months at 4 to 5 months. Okay. So yun, 4 to 5 months bago mo siya anihin. And now, punta ko tayo, balik ko tayo sa soil na sinasabi ko that represents our heart today. The 4 kinds or types of heart.